Amen sa amin, sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa inyong mga dumalo ngayong umaga at sa inyong mga nagbigay. Amen. Ang aking po dalangin, patuloy po kayong pagpalain at pasaganain ng ating Panginoon. Amen. Thank you Lord. Ngayong umaga, hallelujah, bago po tayo mag-iwalay, ayos ko po muna magministeryo po sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. Philippians chapter 4. Filipos, Kabanata 4. Amen. Familiar ang ilan sa inyo sa chapter na ito, Philippians chapter 4. May isang pamilya na magbabakasyon sa kanilang probinsya at ang sasakyan po nila ay eroplano. Yung lola ay unang beses na sasakay ng eroplano, siya po ay kinakabahan at nag-aalala na sumakay sa eroplano dahil baka bumagsak ito, pero sumakay pa rin siya. Bumiyahe sila at paglapag sa airport ng pamilya, tinanong ng isang anak ang kanyang lola ng pabiro, "Lola, kamusta yung pagsakay sa eroplano? Kinaya ka ba ng eroplano?" Sumagot yung lola, "Oo, kinaya naman ako, pero hindi ko binigay ang buong bigat ko sa eroplano." Pwede ba yun? Nakataas yung paa niya, ang hirap ko, nagtitigil ka ng bigat. Amen. Buong biyahe, nagpapagaan siya. Ibig sabihin mga kapatid, hindi niya na-enjoy ang buong biyahe. Dahil buong biyahe, nag-iisip siya na baka mabigatan yung eroplano at bumagsak. Amen. Hindi po yung totoo. May tamang bilang ng pasahero na kaya ng eroplano dalhin at ilipad. At kung ikaw ay pasok doon sa bilang, kahit gaano ka pa kabigat, kaya ka ng eroplano. Isip lang ng lola yon. Masyado lang siyang nag-aalala o balisa. At ngayong umaga, parang gano'n ang maraming Kristiyano tulad ng lola, ang totoo mga kapatid, kaya ka ng Diyos dalhin. Amen? Pero dahil masyado kang nag-aalala, hindi mo binibigay ang buong bigat o ang buong tiwala mo sa Diyos. Isip mo lang yan. Masyado ka lang nag-iisip, nag-aalala, nababalisa. Kaya ngayong umaga mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan itong tinatawag na anxiety. Mangaral po ko sa paksang ito, battling anxiety. Amen? Pakikipaglaban sa tinatawag na kabalisahan. Pagkabalisa. Basahin po natin ang ating main text, napakagandang talata, Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Oo. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Sabi po sa English NIV, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Praise God, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagkakataon na muli makapagdala at makapagbahagi ng iyong salita ngayong umaga. Samahan mo pong iyong gawain. Pagpalain mong pangangaral ng iyong salita. Pahiran mo ng aking labi, Panginoon. Umaasa ako sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon Diyos, ang pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Anuman, O Diyos, na alalahanin, pagkabalisa, Panginoon, hallelujah, Lord, na sa aming buhay na nagpapahirap sa amin, palayain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lalabas kami, Panginoon. Dala namin, O Diyos, ang pagtatagumpay at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Battling anxiety. Praise God. Hallelujah. Una po natin pag-usapan, the character of anxiety. Ang karakter ng pagkabalisa. Ang anxiety po ay kakambal ni worry. Ang anxiety, kakambal ni worry. Sila po ay magkasing kahulugan. Amen? Parehas ng ginagawa. Ang Tagalog po ng anxiety ay balisa. Ang Tagalog ng worry ay alala. Kaya kapag ikaw ay balisa, ikaw ay nag-aalala. At kapag ikaw ay nag-aalala, papunta yan sa pagkabalisa. At ang katotohanan ngayong umaga,
Mga kapatid, lahat ng tao ay madaling kapitan ng anxiety o pagkabalisa. Pag-aalala, ulitin ko, lahat ng tao madaling kapitan ng anxiety o pagkabalisa o pag-aalala. Lahat ng tao may inaalala. I believe. Amen. Amen. Gusto niyo pong malaman kung totoo? Check po natin. Sabihin mo sa katabi mo, may inaalala ka ngayon, no? Sabihin mo naman, kamag-alala, ako rin. Praise God. Kapag ang katabi mo ay umuong, i-congratulate mo siya dahil tao ang katabi mo. Kaalala ka, oh, praise God, congratulations. Tao ka, amen. Tao din ako. Dahil mga kapatid, lahat po ng tao may inaalala. Lahat ng tao nag-aalala sa maraming bagay. Yan po ay biblical, mga kapatid. Sinabi po sa Matthew 6:25, amen. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung anong inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Sabi pa sa Matthew 6:31, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Amen? Mga kapatid, sinasabi ng Bible na huwag tayong mabalisa dahil ang totoo ngayong umaga, nababalisa at nag-aalala tayo. Yun yung sinabi ng Bible, wag. Hindi sinabi ng Bible, sige, mabalisa kayo. Kasi alam ng Bible, nababalisa ka na nag-aalala ka na Kaya sinabi ng Bible, wag kang mabalisa, wag kang mag-aalala. Amen? Nag-aalala tayo sa ating kakainin, nag-aalala tayo sa ating inumin. Tama po ba? Nag-aalala tayo sa ating susutin, nag-aalala tayo sa ating mga bayarin. Ang isip pala ngayon, pero marami sa atin ang isip ay sa katapusan na. Amen. Pastor, grabe ka naman. Dahil nandoon sa katapusan ang mga bayarin, ang tubig, ang kuryente, ang internet, amen, habang dumadaan ang mga araw, amen, papalapit sa atin si Sister Judith. Amen. Hallelujah. Nag-aalala tayo sa kinabukasan ng ating pamilya. Sino nag-aalala sa kinabukasan ng iyong pamilya? Nag-aalala tayo sa hinaharap ng ating mga anak. Makakatapos kaya ang mga anak ko ng pag-aaral? Magkakaroon kaya sila ng maayos at magandang trabaho? Magkakaroon kaya sila ng mabuti at mga Diyos na asawa? Kakaroon kaya sila ng maayos na tirahan? Amen? Meron na nga akong kakilala nag-aalala siya kung makakapag-asawa pa ba siya dahil siya ay 33 years old na. Amen? Meron ganon, amen? Taga Mandaluyong ito, nag-aalala siya, amen? Makakapag-asawa pa kaya ako? Amen? Tingnan ang dami, amen, na inaalala ng mga tao. Nag-aalala din tayo sa ating kalusugan. Lalo na kapag ikaw ay nagkakaedad na. Hala. Sige, basta gatong kayo. Nag-aalala tayo sa ating trabaho. Nag-aalala tayo sa ating negosyo. At marami pang iba, mga kapatid. Amen? At baka may inaalala ka na hindi ko na nabanggit, pero ang punto ko po dito, mga kapatid sa ating Panginoon, nag-aalala ang tao. Amen? At ang anxiety po, mga kapatid, ay anticipation of the future. Pag-iisip sa hinaharap. Amen? Hindi pa nangyayari, pero iniisip mo na. Hindi pa dumadating, pero inaalala mo na. Amen? Kaya po ang inaatake o puntirya ng anxiety, mga kapatid, ang ating isipan. Ang ating isip. Mga kapatid sa ating Panginoon, napakahalaga pa naman ang ating isip. Amen? Kapag magulo ang iyong isip, mga kapatid, I believe, magiging mali ang takbo ng iyong buhay. Kasi magulo ang iyong isip Amen? Ba, nagpapasya ka, magawa ka ng mga decisions. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang karakter ng anxiety. Opo, hindi masama ang mag-alala. Ang masama po ay yung masyado at palagi na lang tayo nag-aalala. Bakit po masama, mga kapatid? Dahil hindi po mabuti sa atin ang anxiety at hindi po yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya kung napansin nyo, mga kapatid, sa binasa natin kanina, ang sabi ay huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.
Amen? Dahil alam ng Panginoon at ni Pablo na magkakaproblema ang buhay natin kapag tayo ay pinangibabawan ng anxiety o pagkabalisa. Amen? So malinaw, hindi na po natin kailangan pahabain the character of anxiety. Ang pinapahirapan, ang inaatake, ang pinupuntirya nito ay ang iyong isipan. Amen? So pangalawa, pag-usapan po natin mga kapatid, the curse of anxiety. Ang sumpa, amen, ang pagkabalisa. Amen? Ang anxiety po, sobrang pag-aalala, ay hindi po mabuti dahil ito po ay maghahatid lang ng sumpa sa atin. Pag sinabi pong sumpa mga kapatid, ito po ay isang spiritual issue, spiritual realm, kabaliktaran po ng pagpapala. Ibig sabihin po ng sumpa, sa halip na magandang nangyayari, amen, ay hindi mabuti ang nangyayari. Sa halip na pataas ang daloy ng iyong buhay, pababa ang daloy ng iyong buhay. Ang tawag po doon ay curse, sumpa. At ngayong umaga mga kapatid, iisa-isay natin ang nagagawa ng anxiety sa ating buhay kung bakit sinabi ko po na ito ay sumpa at hindi po mabuti sa atin, hindi mabuti sa iyo, lalo na sa iyong isipan. Amen? Hallelujah! Una, mga kapatid, sa ating Panginoon, actually, 4 lang ito, pero baka madagdagan mamaya, may naiisip ako ngayon. Hallelujah! Una po mga kapatid, anxiety accomplishes nothing. Ang pagkabalisa, wala po itong na-accomplish. Wala po itong natatapos. Amen? Kapag ikaw ay punong-puno ng kabalisahan, wala kang matatapos na anuman. Amen? May isang tao na nagbigay ng kahulugan ng anxious. Ang sabi po niya dito, to be pulled in different directions. Ibig sabihin sa Tagalog, ikaw ay hinihila sa magkabi-kabilang direksyon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong gagawin. Amen? Sino sa inyo, mga kapatid, sa ating Panginoon na ikaw ay may gagawin, halimbawa na lang sa iyong school, mga assignment, ang daming assignment, amen. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay naunahan ng anxiety, ng pagkabalisa, I believe yung mga assignment mo, hindi mo yun magagawa at matatapos. Kasi magsisimula ka ng mag-alala ngayon. Amen po ba? Amen. At kapag ang tao ay hindi alam ang gagawin, hindi alam saan pupunta, wala siyang maa-accomplish na anuman. Amen? Di ba mga kapatid, ang larawan ng balisa, yung sobrang nag-aalala, di ba yung ikaw ay hindi mapalagay? Wala ka dito, wala ka doon. Nakita na po ba kayo ng ganun? Amen? Parang hindi mo alam kung anong iniisip niya, di ba? Pero wala naman talaga siyang pinupuntahan. Laka dito, laka doon. Amen? May nakapagsabi nga po mga kapatid, worry or anxiety, di ko na nalagay, is like a rocking chair. It moves, but gets you nowhere. Ang anxiety, pagkabalisa, parang rocking chair. Di ba ang rocking chair gumagalaw, umuga-uga? Pero kahit anong uga mo, pansinin mo, nandun ka pa rin sa pwesto na yun. Dito pa rin ako Hindi gumagalaw yung rocking chair. Ganun daw ang mga tao merong anxiety, balisa. Lakad dito, lakad doon, pero wala namang nagagawa, wala namang natatapos, wala namang napupuntahan. Amen? Isip tayo ng isip para bukas. Samantalang wala naman tayong ginagawang action ngayon. Anong kakainin bukas? Sino po sa inyo nag-isip na gano'n? Ano yung kakainin bukas? Mga kapatid, bago natin isipin yung bukas, isipin muna natin yung ngayon. Hindi ka pa nga nakakapananghalian ngayon, iniisip mo na agad yung bukas. Amen? Wala pa ka alas 12, di ba? Manananghalian ka pa lang, pero iniisip mo na yung kakainin mo agad bukas. Amen. Kaya tuloy, wala kang natatapos ngayon. Kaya po sabi ng Bible, mga kapatid, Matthew 6:34, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Oh, praise God. Salamat na lang talaga may Bible. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Bago mo isipin ang bukas, isipin mo muna yung ngayon. Manananghalian ka pa, maghahapunan ka pa mamaya. Amen? Isipin mo muna paano ka makakakain ng tanghali. Isipin mo muna paano ka makakain mamayang gabi. Amen? Kaya tuloy, iinisip natin yung bukas, para bang natatalian tayo na wala tayong nagagawa ngayon. Isip lang tayo ng isip, kakainin ko bukas. Ano kayong gagawin ko bukas? Hanggang sa wala ka nang nagawa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, hindi tayo makapag-focus sa gagawin natin ngayon o walang natatapos dahil inaalala na natin ang bukas. Gawin muna natin o tapusin muna natin ang dapat tapusin ngayon. Tapos, tsaka natin isipin ang kailangan gawin para bukas. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Sino sa inyong may exam bukas?
Tapos ang ginawa mo ngayon, inisip mo ng inisip, ano kayang lalabas na tanong sa exam? Ano kayang lalabas na tanong sa exam bukas? Amen. Tapos hindi mo malaman kung anong itatanong sa exam, pero nangyari, nag-alala ka na. At dahil nag-alala ka na, hindi ka na nakapag-review. At dahil hindi ka na nakapag-review, bumagsak ka tuloy sa exam. Tama po ba? Ano kayang lalabas sa exam bukas? Ano kayang lalabas sa exam? Hindi, mag-review ka. Amen. Kung ano yung lesson nyo na pinag-aralan nyo sa isang grading, reviewin mo. Kahit ano pang lumabas na tanong bukas sa exam, masasagot mo yun, amen, dahil nag-review ka. Hindi yung iniisip mo agad, ano po yung lalabas sa exam bukas? Amen, ano kayo tatanong? May essay kaya? May enumeration? No! Hindi mo trabaho yun, amen. Ang trabaho mo bilang mag-aaral, mag-review ngayon. Exam bukas, ang gagawin ko ngayon, magre-review ko. Hindi ko iisipin kung anong tanong bukas. Naunawalan niyo po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Kaya ang anxiety, it accomplishes nothing. Amen? Sino sa inyong nag-alala buong araw, tapos may natapos kang gawin? Wala. Amen? Ginagawa lang tayong unproductive ng anxiety. Can you say amen? Pray, amen. Ikalawa, mga kapatid sa ating Panginoon, anxiety distorts reality. Ang anxiety, binabaluktot nito, amen, ang mga katotohanan o realidad sa buhay. Hindi pa nangyayari, hindi naman totoo, pero iniisip natin na totoo. Ako, hindi po ba mga kapatid? Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon kahit ako. Nagugulan eh. Amen. Dito po magaling ang Diablo, mga kapatid. Ang isa sa paboritong atakihin ng kaaway ay ang iyong isipan. Ang ating isipan. Yan ang favorite, amen, na puntiryahin ng kaaway. Dahil kapag nakuha ng kaaway ang ating isipan, kagaya ng sinabi ko kanina, siguradong magiging magulo ang takbo ng ating buhay. Ang Diablo ay sinungaling at ang ilalagay niya sa ating isipan ay puro kasinungalingan lang. Amen. Ang problema ng mga kapatid ay ano? Naniniwala tayo sa mga kasinungalingan ng kaaway. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sa English po natin babasahin. Ganito po ang sabi. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Amen. Mga kapatid, ang bibigyan natin ng pansin dito ay yung salitang strongholds. Yung strongholds, mga kapatid, sa Tagalog ay kuta o sa Tagalog ay matibay na padera. Alam mo ba, kapatid, sa ating Panginoon, sa ating isipan, nagtatayo ang kaaway dyan ng mga kuta, matitibay na padera. Strongholds sa ating isipan. Kapag sinabing matibay, hindi basta-basta maaalis o matatanggal. Amen? Bakit strong o hindi basta-basta matatanggal? Bakit strong? Dahil diyan sa iyong isipan, ginawa na yung kampo ng kaaway. Ang ating isipan, strongholds, diyan na siya tumitira. Amen? May nakapagsabi po ng ganito, naalagay ba? Hindi rin ata, sorry. A stronghold of the mind is a lie that Satan establishes in our thinking. Sa Tagalog, ang matibay na pader o kuta ng pag-iisip natin ay isang kasinungalingan na itinatag ni Satanas sa ating pag-iisip. Ito po ay isang pahayag na binibilang namin bilang totoo, ngunit talagang mali. Sabi po sa English, it's a statement that we count as true, but is actually false. Amen? May mga iniisip po natin, akala natin ay totoo, pero hindi naman talaga totoo. Amen. Alam niyo bakit, mga kapatid? Yun po ay dahil hawak o bihag ng Diablo ang ating isipan. Ibig sabihin, mga kapatid, may iniisip ka dyan sa iyong isipan na hindi naman totoo, pero pinaniwalaan mo ng totoo. Bakit? Dahil matagal na yung nandiyan sa isipan mo. Pinatira mo na. Hindi naman siya welcome nung una. Pumasok sa isipan mo, hindi mo gaano pinansin, ang nangyari, tumagal na sa isipan mo, hanggang sa dumating yung araw, yung iniisip mo na yan, kahit mali, amen, ginagawa mong tama. Totoo to. Ito na yung tama. Amen? Ipinagsisiksikan ng kaaway sa atin. Amen? Wala naman talaga akong halaga sa Diyos. Hindi naman ako mahal ng Panginoon. Hindi naman talaga kayang tugunan ng Panginoon ang mga pangangailangan namin. Hindi naman talaga ako kayang pagalingin ng Panginoon. Hindi naman talaga ako kayang pagpalain ng Panginoon. Amen? Sige po. Ulitin ko po, yung mga strongholds, ito po yung mga kaisipan, mga iniisip natin na hindi naman totoo, pero ginawa na natin totoo dahil matagal na nasa ating isipan. Amen? Di ba ang kaaway? Ipagsisiksikan niya sa iyong isipan. Amen? Hindi ka naman talaga mahal ng Diyos.
Wala ka naman talagang kwenta, wala ka naman talagang mahalaga. Hindi ka naman talaga mahalaga, hanggang diyan ka na lang. Hindi naman talaga kayang tugunan ng Panginoon yung pangangailangan mo. Hindi naman talaga kaya kang pagalingin ng Panginoon. Hindi ka naman talaga kayang pagpalain ng Panginoon. Sino po sila nag-iisip ng gano'n? Kami sa pagsinisiksik, hanggang sa tumagal na, pinapasok mo sa isipan mo, oo nga, baka hindi nga. Kasi ganito ako eh. Di ba? Amen. Alam mo, tuwan-tuwa yung kaaway sa gano'n. Kasi bumubuo na siya ulit ng matibay na pader. Nagtatayo na siya. Sige, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Pag sinabi matibay, hindi na ka maalis eh. Nandiyan na sa isipan mo. Tama, hindi nga ako mahal ng Diyos. Wala na talaga akong kwenta. Wala na talaga akong halaga. Isa akong kabiguan. Hindi ako kayang pagalingin ng Panginoon. Hindi ako kayang pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? So kapag ganun po ang naging takbo ng isip natin, mag-aalala at mababalisa nga tayo. Mag-aalala tayo sa mga bagay na hindi naman totoo. Pinuhin mo, nag-aalala ka sa mga bagay na hindi naman totoo. Amen. Hindi ako mahal ng Diyos kasi nungalingan, mahal ka ng Diyos. Amen. Wala naman talaga akong halaga kasi nungalingan, mahalaga ka. Amen. Hindi ako kaya pagpalain ng Panginoon kasi nungalingan, kaya akong pagpalain ng Panginoon. Hindi na ako gagaling kasi nungalingan, kaya akong pagalingin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Bible, mga kapatid, tignan nyo sabi, demolish strongholds. Ano ba yung salitang demolish? Gibain, wasakin. Amen. Gibain mo. Yun nga kasi, kuta na matibay na pader, ikaw naman wala nang ginawa. Hinayaan mo na lang. Hindi, ang sabi ng Bible, mga kapatid, anuman yan na hindi totoo sa iniisip mo, hindi totoo sa pakiramdam mo, kasi nungalingan yan, ang dapat dyan, mga kapatid, sirain at gibain mo. Amen? Amen. Hallelujah! Dahil, mga kapatid, kapag hindi yun naalis, amen, mababalisa lang tayo at ang pagkabalisa ay nakakapagbaluktot ng katotohanan. Mapuro ka na lang nag-aalala sa mga bagay na hindi naman totoo, tunay at hindi ayon sa ating Panginoon. Amen? Ikatlo, mga kapatid, anxiety keeps us away from God. Ang pagkabalisa, mga kapatid, ay inilalayo tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayon ay araw ng linggo. Amen? Pero, bukas ang mga palengke sa Comembo para magtinda. Amen? Bukas ang mga stores sa mall para magbenta. Amen? At merong mga tao na kahit walang pasok ng linggo, parang gusto nilang piliin na pumasok na lang ng linggo. Diba? Sa halip na magsimba ang mga tao, hindi, kailangan kong magtinda, kailangan kong kumita ng pera, nag-aalala ako na baka wala kaming makain bukas, baka walang baon ng mga anak ko bukas. Nakakalungkot man, mga kapatid, pero ito po ang napapansin ko. Ngayon ito lang po napapansin ko, mga kapatid, as a pastor, nagpastor po ako dito sa Pateros. Amen. Ang nakikita ko po, mga kapatid, sa maraming mga tao sa labas, amen, mas mahalaga na ang trabaho o ang negosyo kaysa sa Panginoon. Amen. Mahayo kami. Siyempre, mahayo kami. Nakikipag-usap kami sa iba-ibang tao. Nung nakaraang Wednesday, mahayo kami ni Brother Ogie. Yung isang ama ng tahanan, tatay ata ng magkapatid sa Sunday school, dinala ko ng Brother Ogie, ito yung tatay niya, no? Amen? Kinamayan ko, magandang umaga po, magandang hapon po, amen? Salamat po sa pagpayag no, sa inyong mga anak na pumunta sa church, amen? Kayo rin po pala, tay, invite ko po kayo, amen? Ang sagot niya lang sa akin, naku, pasensya na, amen? Marami pa akong inaalala, marami pa akong kailangang bayaran. Tsaka na lang, amen? Kaya mga kapatid, nakita ko doon, hindi lang yung tatay na yun, napakarami pang mga tao, amen, na ang napapansin ko, amen, kailangan kong magtrabaho ngayon, kailangan kong kumain ngayon, kailangan kong bumiyahe, kailangan kong magtinda, amen, na para bang sinasabi nila, mas kayang ibigay ng trabaho ang pangangailangan ko, kaya magtatrabaho na lang ako kaysa pumunta sa church. Tama po, mga kapatid? Kasi pag hindi ako nagtrabaho, nakakapag-alala kaya. Diba? Pag hindi ako bumiyahe, paano na lang kaya kami? Diba? Nababalisa yung tao. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung punto, mga kapatid? Diba? Ang anxiety, nag-aalala ka, yung anxiety, inilalayo ka sa Panginoon. Diba? Kasi araw ng linggo, dapat, Lord, Sunday, nasa church kami. Pero dahil ikaw ay balisa, nag-aalala, Lord, tsaka na lang. Kailangan ko muna dito. Kailangan ko muna magtinda. Kailangan ko muna, di ba? Magtrabaho. Amen? Sabi po ng Bible, Matthew 22:35-38, isa sa kanila, nadalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo,
buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. The greatest commandment na binigay mismo ng ating Panginoon sa talatang binasa natin, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Amen po ba? Ito po ay tumutukoy mga kapatid. Ibig sabihin, unahin natin ang ating Panginoon. Kapag sinabing utos ay dapat gawin. Kaya lang, hindi po nangyayari. Bakit? Dahil nag-aalala ang mga tao sa maraming bagay sa mundong ito. Amen? Panginoon, mahal kita, kaya lang nag-aalala ako na baka mawalan ako. Lord, I love you, kaya lang nag-aalala ako na baka maubusan ako. Lord, gusto talaga kitang puntahan, kaya lang baka makulangan ako. Kaya uunahin ko muna ang maghanap buhay. May kakilala po ba kayong mga ganun? Amen. Nakakalungkot mga kapatid, ano? Amen. Ipag-pray po natin sila, makakilala talaga sila sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Yung pag-aalala sa maraming bagay, mga kapatid, ay inilalayo tayo unti-unti sa ating Panginoon. Amen? At idadagdag ko na rin ito, bago tayo pumunta doon sa ika-4, actually nabasa ko na ito, pero hindi ko na nilagay dito kasi parang alam niyo na rin nata yung common. Yung anxiety can causes physical problems. Alam mo yung anxiety, yung kakaisip lang, yung apektado pala nito yung ating physical na kondisyon, physical na pangatawan, nagmamanifest sa ating katawan. Amen? Yung kakaisip mo na kakaisip, nababalisa ka. Ayun dun sa mga nabasa ko, pagkahilo. Kasi nga isip di ba? Isip ka ng isip. Yung moment hindi mo napansin, hilo ako Kasi, di ba? Isip ka ng isip. Gumagana lagi isip mo. Pagkahilo, sakit ng ulo. Sino masakit ang ulo ngayong umaga? Mag-pray tayo mamaya. Cast out natin yan. Praise God. Marami pang iba mga kapatid. Diba? Ang nakita ko lang dito, diba? Ang anxiety, dahil anxiety ka, paano ito nakakapekto sa ating katawan? Kapag ikaw ay balisa, nag-aalala, diba may mga tao na dahil sila ay nag-aalala, hindi sila makakain ng maayos. At dahil hindi sila makakain ng maayos, syempre, apektado yung kanilang kalusugan. Wala akong ganang kumain. At meron naman mga tao, kabaliktaran, kapag sila naman ay balisa o nag-aalala, sumusobra naman, ang lakas naman na nilang kumain. So, hindi pa rin maganda. Naunawaan niyo po ba? Kung may tinatawag, di ba, na stress eating ba tawag? Stress eating, di ba? Diba? Kasi iniisip no? Yung lumaki na lumaki. Hindi rin maganda. So, totoo mga kapatid, ang anxiety can causes physical problems. Di ba? Hallelujah. At isa pa mga kapatid, idagdag ko na rin ngayong umaga, nabasa ko lang, pero hindi ko nga nalagay, yung anxiety can lead to other sin. Actually nga, ang anxiety mismo, kasalanan na Alam niyo ba yun? Ang pagkabalisa, kasalanan na mismo. Pastor, paano naging kasalanan yun? Kasi sa halip na magtiwala ka sa Diyos, nag-alala ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya pero hindi mo ginawa. Di ba? Nag-alala ka, nabalisa ka. Ano tawag doon? Di ba? Sabi ng Panginoon trust in the Lord. Utos ng ating Panginoon. Hindi mo sinunod yung utos ng Panginoon. Kapag hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon, anong tawag? Kaya ikaw nabalisa na kagad, yun lang mismo kasalanan na kagad. Amen? Di ba? Lalo na, ang mga mananampalataya, di ba? Nakakapakinig lagi ng Word of God, ng preaching. Di ba? Tapos ikaw pa yung nabalisa, naku, yari tayo sa Panginoon. Amen? Nakikinig ka palagi ng preaching Amen? Tapos kanina sinabi ko, anxiety can lead to other sin. Magbibigay ulit ako ng halimbawa. Ang anxiety pagkabalisa ay pwedeng humantong sa iba pang mga kasalanan. Katulad ng balisa ka, nag-aalala ka. Unang-una na dito, pananalapi. Amen? Sino nag-aalala sa pananalapi ngayong umaga? Amen. Ilan lang Salamat sa atin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Diba? Pananalapi. Amen? Dahil nag-aalala ang mga tao sa pananalapi, takbo na kanilang isip, nako, wala akong pera ngayon. Ano kaya mangyayari sa akin mamaya? Anong mangyayari sa akin bukas? Ang mabuti pa, para magkaroon ako, magnanakaw ako. Di ba? Balisa kayo, di ba? Wala akong pera. Ano yung gagawin ko? Kaya ayaw magtrabaho, di ba? Alam ko na. Di ba? Mangungutang. Mga kapatid, huwag niyo po gano'n gawin. Hindi ko po in-endorse yun. Sabi sinabi ni Pastor, mangutang Wag, mga kapatid, amen? Hindi po yun
Hindi po yung gawain ng isang mananampalataya. Amen po ba? Amen. Pero parang labas sa ilong Amen. Hindi, mga kapatid, kaya hindi ko po yun, amen, hindi namin in-encourage, mga pastor natin sa ating fellowship, amen, yun nga, umasa tayo sa ating Panginoon, tumawag tayo sa ating Panginoon, kaya i-provide ng Panginoon ang pangailangan mo, amen. So, anxiety can lead to other sin, di ba? Babalisa ka, di ba? Yung gano'n, gagawa ka na, hindi maganda, aalala ka niya. Walang baon bukas yung mga anak ko, di ba? Alam ko na. May tinagong alkansya, di ba? Yung anak ko doon sa aparador, kunin ko nga. Balisa, di ba? Amen? So, nakuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Bala. Nang 10 taon, gano'n lagi, gabi-gabi. Hindi siya nakakatulog ng mais dahil nag-aalala siya na baka may magnakaw sa kanila. Kaya konting ingay, konting kaluskus lang, amen, ay nagigising ang asawang babae nito. At noong nag-10-year anniversary, may 10-year anniversary, 10 taon na nakalipas. At nung nag-10-year anniversary na, yung kanyang pag-aalala o pagkabalisa, tuwing gabi, sa wakas, isang gabi ay may dumating na magnanakaw. At nakapasok sa bahay nila. Sakto naman, nagumising yung asawang lalaki para kumuha ng tubig sa baba sa kusina. Pagbaba ng asawang lalaki, nakita niya yung magnanakaw at yung magnanakaw naman ay nakita din siya kaya nagkagulatan sila dalawa. Para pagbaba ng asawang lalaki, sabi naman ng magnanakaw sa kanya, Di siya nakatulog na maayos sa loob ng 10 years. Dahil balisa, anxiety, anxious. Nakuha niyo po ba yung ano? Kasi 10 taon na siya hindi makatulog na maayos dahil sa pag-aalala na baka manakawan sila. Hindi ko po ibig sabihin na ayos lang na manakawan tayo. Amen po ba? Ang ibig kong sabihin dito mga kapatid, kakabantay natin ang kakabantay ng magnanakaw na tao ay hindi natin napapansin yung isang magnanakaw na nakapasok na hindi lang sa ating bahay kundi sa ating isipan. Amen? Ang magnanakaw, kayang guluhin ang bahay mo, pero ang anxiety, kayang guluhin ang buong buhay mo. Amen po ba? Kapag nanakawan tayo ng gamit, yes, of course, nakakainis, nakakagalit, pero ang totoo mga kapatid, amen, yung gamit na yun, kaya mong palitan, kaya mong bumili ng bago. Tama po ba? Amen. Pero ang kapayapaan sa isip, peace of mind, mahimbing na tulog, wala kang mabibili nun sa tindahan. Amen. Meron po ba kayong peace of mind? Ale? Amen. Pabili nga po, gulong-gulo na kasi ako eh. Balisa na ako. May ganun ba? Wala. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, na hindi nila na-enjoy ang buhay dahil sa pagkabalisa. Tulad ng lola sa introduction kanina, hindi niya na-enjoy ang buong flight dahil nag-aalala siya na baka bumagsak ang eroplano. Eh, hindi naman totoo. Amen? Ganun ang ginagawa po ng anxiety sa buhay ng tao. Ginagawang restless, walang kapahingan, at unease. Hindi mapakali o mapalagay ang tao. Kaya sabi ko kanina, kapag tumingin kayo sa labas, ang daming taong may anxiety. Punta dito, punta doon, aligaga dito, aligaga doon, kilos dito, kilos doon, na para bang hindi nila alam ang gagawin. Ang iyong sarili from natural to supernatural. Sa iyong pananalangin na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Isipin ninyo, ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang iyong isipan. Amen? Bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, and so on and so forth. Mga kapatid, itong mga bagay na ito na tinukoy sa Philippians chapter 4 verse 8, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Amen? Totoo? Kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, lahat ng mga ito. Amen? Wala ka nang hanapin pang iba. Ang tinutukoy dito, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako na ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen? May sakit ako! Hindi ko kontrol ito. Hindi ko kontrol ang kumakalat ng cancer cell sa aking katawan. Pero ang isipan ko ay kontrol ko. Iisipin ko ang Panginoon, sa Kanya pa rin ako magtitiwala. Yun yung ibig ko sabihin mga kapatid. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi ko kontrol yun. Pero ang isipan ko ay kontrol ko. Itutuon ko sa ating Panginoon, sa Kanya pa rin ako aasa. Hindi ko kontrol o alam eksaktong mangyayari sa hinaharap, pero ang isipan ko ay kontrol ko. Ibibigay ko sa Panginoon, ilalagak ko sa Kanya, ipagkakatiwala ko sa Kanya ang buhay ko at ang pamilya ko.
Di ba? May mga bagay na hindi ka control. Pero ito, control mo. Saan mo isipan to? Kung anong iniisip mo, yan ang magdidirekta ng iyong gagawin. Yes, may sakit. Ano pa man, tumataas ang mga presyo ng bilhin. Pero Panginoon, ang isipan ko, nasa iyo. Amen po ba? Nakuha niyo po ba mga kapatid? At kapag ginawa po natin yon, ito po ang pangako ng Panginoon. Philippians 4 verse 9, kasunod na talata. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig. Narinig ngayon. At nakita sa akin ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Iniisip mo ang Panginoon, sa Kanya ka nagtiwala. May mga bagay na hindi ka kontrol, pero na-control mo ang isipan. Anong pangako ng ating Panginoon? Kung hinahanap ng mga tao ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Kailangan ng tao ng peace of mind? Amen? Kunin mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Masyado ka nag-aalala, pero kapag inisip mo ang Panginoon, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, magkakaroon ka ng kapayapaan dahil alam mo ang Panginoon na hindi nagbabago at ang Panginoon na hindi nagsisinungaling. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung ang mga ibon sa himpapawid ay hindi niya pinababayaan, ang mga liryo sa parang ay hindi niya pinababayaan, ikaw pa na tao na masigita, amen, ang halaga sa ibon at liryo, lalong-lalo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag alam mo yun, mga kapatid, listen, kapag alam mo yung mga bagay yun, alam mong salita ng ating Panginoon, believe me, may kapayapaan sa puso at isipan mo. Amen. Diba? Yes, tumataas, mga presyo ng bilhin, nagkasakit si Doc Willie, baka ako na rin ang sunod. Hindi. Diba? Ano, magkakaroon, mababalisa ka na, diba? Nangyayari. Pati mga doktor nagkaka-cancer na. Ano gagawin mo? Ito, kaya mong kontrolin. Hindi. Lord, sa'yo ako aasa magtitiwala. Amen. Di, pumalagay ka, diba? Kanina. Lord, alam ko buhay ka. Hindi ko kaya kontrolin ang lahat, pero ikaw kaya mong kontrolin ang lahat. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Sabi po ng Bible, amen? Hallelujah. Hindi mo may papaliwanag itong kapayapaan ito. Hindi kayang abutin ng ating isipan, pero totoo at mararamdaman natin. Anong klaseng kapayapaan niya? Sabi ng Bible, hindi daw natin basta ma-explain. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Hindi mo basta-basta maaabot. Hindi mo basta-basta may papaliwanag. Pero alam mo, mararamdaman mo na lang. Amen? Naalala ko mga kapatid, nung pandemic, dito, maraming mga tao balisa. Di ba? Nung panahon ng pandemic. Amen? Nag-aalala ang buong mundo. Di ba? Amen? Naalala ko, kami ni Rulin, personal testimony lang naman mga kapatid. Wala kaming trabaho, parehas ni Rulin nung pandemic. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, sa kalagitnaan ng mga nangyari sa ating bansa noong panahon ng pandemic, amen, nakaramdam kami ng kapayapaan, amen, dahil kilala namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Amen. May peace, di ba? Nagkakagulo, nagkakaubusan ng staff, nagkakatanggalan ng trabaho, maraming namamatay, but we have peace. Kasi naniniwala at sumasampalataya, nagtitiwala kami, meron kaming Diyos na tunay at buhay. Hindi kami nababayaan. Ito nga, ikaharap niyo ko ay nakapagsalita pa. Amen? 4 years nang nakalipas, mga kapatid. Amen? Pinrovide ng Panginoon lahat ng pangailangan namin sa loob ng halos 2 taon ba? Halos loob ng 2 taon ng pandemic na yun. Amen po ba? Mga kapatid, tatandaan natin, siya ay Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi tulad ng binibigay ng sanlibutan ito, kundi tanging ang Diyos lang ang merong ganong kapayapaan. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon ang pagkabalisa, anxiety. Labanan natin ito sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat at ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa atin. Sinong nais ngayong umaga ng kapayapaan ng Diyos? Amen. Na mag-iingat ng ating puso. Pero yung mga kapayapaan ng Diyos, ingatan ang puso, isipan mo sa mga alalahanin at kabalisahan. Mas mangingibabaw ang kapayapaan ng Diyos na para bang sinasabi ng Panginoon, anak, stay put ka lang dyan. Amen? Pagtiwala ka sa akin. Amen? Hindi mo talaga kayang kontrolin yung mga bagay niya sa paligid mo. Sa akin ka tumingin. Anong sabi ng Panginoon? Amen mo ba? Hallelujah! Thank you, Lord. Mga kapatid, panguling verse, ang ganda ng verse na ito. Pwede mong gawing memory verse, Isaiah 26:3. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Praise God. Hallelujah. Bigyan mo ng kapayapaan. Amen?
Hallelujah. Sinong gusto ng kapayapaan ngayong umaga? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang isipin mo, amen, ay ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita at ang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Then you will have, amen, that kind of peace of mind. Peliktra ng anxiety, peace of mind. Kaya mamayang gabi, amen, hallelujah, makakatulog ka na mahimbing. Ito ba, anxiety, pangunahin, isa sa mga pangunahing dahilan bakit hindi makatulog na maayos sa maraming mga tao tuwing gabi. Amen? Ito sa side, tatayo na, pero ito, peace of mind. Peace from God. And the God of peace, amen, praise God. Hallelujah. Ang siyang mag-iingat sa atin, mag-iingat ng ating puso at isipan. Ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, karapat-dapat lang na purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you Lord, hallelujah. Praise God, thank you Jesus. Tayo po'y magsiyoko ngayong umaga. Salamat sa ating Panginoon. Lord, salamat. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Paano namin, Panginoon, makokontrol ang aming isipan? Hallelujah. May mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, hindi nasaklaw, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ng aming kapasidad, Panginoon Diyos, ng aming kakayahan, Panginoon. Tulungan mo kami, sa iyo kami patuloy magtiwala. Yes. Hallelujah. Ngayong umaga, amen. Kung wala pong first time, tayo po mag-altar call pa rin. This is the right time, mga kapatid. Kung ikaw ay inaatake ng pagkabalisa, anxiety, amen. Sabi doon, amen. Isipin mo, Panginoon, lumapit ka sa ating Panginoon, amen, magtiwala ka sa Panginoon at bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, kundi siya lang ang may tanging kakayaan na magbigay sa iyo ng ganong klase ng kapayapaan. Amen. Kapayapaan, peace from within. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, tayo po'y mag-altar call. Praise God. Umawit tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Hingin natin ang kapayapaan na ito. Uuwi tayo. Tinanggap natin. Masaya tayo. May galak sa ating puso. May ngiti sa ating labi, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you and we worship you. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Thank you, Lord. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Tayo magsita yung lahat. Waitin natin ito. I just wanna speak. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Tayo natin yun para sabay-sabay tayo. Yung lyrics. Maganda kasi yung lyrics, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Second stanza. Julie, thank you. Amen. Praise God. Isa pa. Yan. Amen. 1, 2, 3. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Next song. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. For the last time, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold.
burn like a fire. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon Lord. Hallelujah. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, Panginoon. May break every stronghold, Panginoon, sa aming isipan, sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos, sa kalayaan. Salamat sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at pag-asang nagmumula sa iyo. Tinatanggap na rin po namin, Panginoon, ngayong umaga, ang kumpleto at ganap na kagalingan, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, na merong iniinda sa kanilang katawan, nananampalataya at nagtitiwala pa rin kami sa iyo, Panginoong Jesus, na ikaw, ang aming dakilang manggagamot, ang aming great healer, Panginoong Jesus, Lord. Tulungan mo ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga alalahanin, sa kanilang mga pagkabalisa, Panginoon, na patuloy na pumipigil sa kanila, Panginoon, na kanilang magawa ang mga dapat nilang gawin, lalo na, Panginoon Diyos, ang para sa iyo, para sa iyong gawain, Panginoon. Lalabas kami sa gusaling ito, Panginoon. Tinatanggap ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, kapayapaan na hindi gaya ng binibigay, Panginoon Diyos, ng sanlibutan, kundi kapayapaan ikaw, Panginoon Diyos, ang tanging makapagbibigay sa aming, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, maging sa kapayapaan na ito ng aming isipan, Panginoon Diyos. Tinatanggap na namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming makontrol ng maayos at tama, Panginoon Diyos, ang aming isipan. Patuloy namin, Panginoon, na ilalaga ang aming tiwala sa inyo, Panginoon Diyos. Ang aming mga alalahanin, maging ang aming kinabukasan, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo at pagpalain, Panginoon Diyos, ang isang buong linggo na paparating, Panginoon Diyos. Kailangan namin ng kalakasan, karunungan, Panginoon, na pag-iingat na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, maraming pong salamat. Hallelujah sa inyong pong pagdalo ngayong linggo ng umaga. Praise God. Ingat po kayo pag-uwi. Kita po tayo ng Thursday midweek service at next Sunday, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.